Hello. Hello. Good evening from here mga kapatid. Kumusta na kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at palaging pinapatnubayan ng Diyos. Meron tayong bagong talakayin ngayong araw na ito mga kapatid. At ito ay pinamagatang, kahit madilim, Lord is always there. Pagod na ako. Narinig na ba natin ang mga katagang ito? Or nagamit na ba natin ang mga katagang ito? Wala nang saysay ang lahat, pagod na ako. Lord, Panginoon, nasaan ka? Kung minsan, may mga araw talaga na sobrang bigat. Yung tipong ayaw mo na bumangon sa kama, ayaw mo na lumabas ng kwarto mo, ayaw mo makipag-usap, you don't want to talk to anyone. You shut anyone, everyone. At kahit mga simpleng bagay, wala ka nang ganang gawin. Baka nga iniisip mo na may mali ba sa akin? O baka galit si Lord sa akin? Pero alam mo ba mga kapatid, hindi ka nag-iisa. At tandaan mo to, hindi ka kailanman iniwan o pinabayaan ng ating Panginoon. Sa Bible, maraming lingkod ng Diyos ang dumaan sa sobrang lungkot at bigat ng damdamin. Remember Elijah? Si Elijah, si David, si Jeremiah, lahat sila may mga panahon na halos ayaw na nilang mabuhay. Pero anong ginawa ni Lord? Hindi niya sila pinagalitan. Pinalakas niya sila. Yes, pinalakas niya sila. Totoo ang narinig mo. So kung dumadaan ka ngayon sa sobrang lungkot, anxiety, or depression, gusto kong ipaalala sa iyo na may pag-asa. Hindi mo kailangan tapusin ang laban mo mag-isa. At lalong hindi ka sinukuan ng ating Panginoon. Narito ang tatlong truth mula sa salita ng Diyos na pwede maging lakas mo sa panahong mabigat ang lahat. Number 1, nakikita at naiintindihan ni Lord ang mga pinagdadaanan mo. Ang sabi nga sa Psalm chapter 34 verse 18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Purihin ang salita ng Diyos. Alam mo yung pakiramdam na parang ang bigat ng puso mo, ang bigat ng buhay mo, yung hindi lang lungkot, kundi parang basag na yung loob mo, yung mundo mo, ang bigat. Sabi ng Bible, malapit si Lord sa mga ganong klaseng tao. Hindi siya lumalayo, siya mismo ang lumalapit. Hindi mo kailangan maging okay para lapitan ka ng ating Panginoon. Sa totoo lang, mas lalo pa siyang lumalapit kapag basag ka na. Amen? Number 2, naiintindihan ni Jesus ang lahat ng nararamdaman mo. Sabi sa Hebrews chapter 4 verse 15, we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses. Si Jesus mismo, kapatid, dumaan sa sobrang lungkot. Na-experience niya yung iwan ng mga kaibigan, hindi ba? Pagtakwil ng mga tao at matinding pressure. Sa Gethsemane, di ba sabi niya, I am overwhelmed with sorrow to the point of death. Grabe, di ba? So kung feeling mo walang nakakaramdam ng bigat mo, si Jesus Christ, nararamdaman ka niya, gets ka niya. Hindi siya nagsasabi ng, ang hina mo naman,
Sinasabi niya, anak, kasama mo ako. Naiintindihan kita, nararamdaman kita. Amen? Number 3, may pag-asang hindi kayang sirain ng kahit anong dilim. Sabi sa Lamentation chapter 3, verses 21 hanggang 23, "Yet I still dare to hope when I remember this. The faithful love of the Lord never ends. His mercies begin afresh each morning." Kahit nga si Prophet Jeremiah, di ba? Sobrang lungkot ng pinagdadaanan niya. Familiar ba sa inyo si Prophet Jeremiah? For sure, yes. Parang gumuho na lahat ng mundo niya, hindi ba? Pero anong pinanghawakan niya? Pag-ibig at katapatan ni Jesus Christ. Ay, katapatan ng ating Panginoon Diyos. Sabi niya, bawat umaga may bagong awa. Salamat sa grasya ng Panginoon. Salamat sa awa ng Panginoon Diyos. Anak ko, ang bigat ng gabi mo. May bagong grasya sa bawat umaga. Hindi mo kailangan maging malakas araw-araw. Pero may sapat na awa ang ating Panginoon Diyos para sa araw na yon. Kaya ano ang dapat mong gawin? Number 1, huwag mong suluhin ang laban. May mga taong gusto kang tulungan, kaibigan, pastor, ka-sisters, kapwa Kristiyano, network leader, disciple maker, leaders. Hindi mo kailangang itago. Hindi ka pabigat. Number 2, kahit 1 o 2 chapters lang, araw-araw, kapatid, hindi mo kailangan tapusin ang buong Bible agad. Kahit 1 o 2 chapter lang na binabasa mo araw-araw, napakalaking tulong yan. Ayan na nga po yung sinasabi ko sa mama ko, na kailangan huwag na huwag siyang matutulog nang hindi nakakarinig ng Word of God. Alam kong malabo na yung mata niya at hirap siyang basahin yung Bible na binigay ko sa kanya. Merong audio Bible, ipi-play lang niya yun, i-play nyo lang yun. Makakapakinig kayo. Amen? Number 3, lumapit kay Lord kahit walang words. Kahit luha lang o buntong hininga, naririnig niya yan. Kahit pagpatak lang ng luha mo, alam na niya yan. Hindi performance ang panalangin. Presence ang pinakamahalaga. Number 4, tanggapin na healing takes time. Okay lang na hindi agad gumaan ang pakiramdam mo. Ang mahalaga, nandyan ang ating Panginoon sa bawat hakbang ng ating buhay. Alam kong hindi madali, kapatid. Pero hindi pa tapos ang kwento mo. Hindi ito ang ending. May Diyos na kasama ka. May Diyos na kasama mo na hindi nagsasawang mahalin ka, hindi napapagod na intindihin ka, at hindi nadadapa na alalayan ka. Kung pakiramdam mo wala kang halaga, tandaan mo to. Minahal ka ni Jesus Christ, hindi lang sa krus. Minamahal ka niya hanggang ngayon. At minahal ka pa rin niya hanggang ngayon. Kasama mo siya sa bawat luha, sa bawat buntong hininga. At kahit hindi mo siya laging maramdaman, hawak ka pa rin niya. At hindi ka niya bibitawan. Hindi mo kailangan maging okay agad. Pero sa bawat araw, may pag-asang naghihintay. Salamat sa pagmamahal ng Panginoon Diyos. Salamat.
Amen.